Ang revelasyon ng katotohanan sa gitna ng avatar ni Imo ngayon na itong si Gunko at nitong si Brook. To the point na sobrang tindi ng koneksyon sa gitna nilang dalawa, pinilit ni Gunko na i-bypass, i-disobey at i-overwhelm ang consciousness nitong si Imo para lamang mapatakas at pakawala nitong si Brook mula sa pagkakatali ng kanyang mga bandages. Pero balik tayo guys kay Brook at dito kay Gunko. Kung naaalala nyo pa sa previous chapters, nabanggit noon itong si Brook na ang Thriller Bark ay nanggaling sa West Blue. Malapit ito sa kingdom na binabantayan niya noon. At nabanggit din itong si Brook na noon bago pa niya makain ang Soul Fruit at bago pa siya mamatay, siya ang nagsisilbing leader, ang nagsisilbing chief ng isang frontal troop na may ilo-launch na atake sa isang kingdom. At ngayon na alam natin na may koneksyon siya dito kay Gunko, si Gunko na isang princess pala. Ang tunay na pangalan niya ay Princess Shuri. Mataas ang tsansa na may kinalaman talaga ito sa world government and possibly maging sa Thriller Bark. Just what if ang Thriller Bark pa mismo pala ang nagsisilbing main castle ng kingdom nitong sila Brook at ni Gunko. Especially since dahil nga Princess Shuri ang tunay na pangalan ni Gunko, there should be a king. Ang king na pinatay mismo nitong si Princess Shuri. Pero bakit nga ba papatay ni Gunko ang hari, ang benefactor nitong si Brook? Dito na guys papasok ang tungkol sa possibility na baka nang himasok din dito si Imo. Nakita na natin ito before nang sapian at i-corrupt nitong si Imo ang consciousness dati ni King Harald. The only difference that could be here is ang mismong hari na si King Harald ang kinorrupt ni Imo kaya kinailangan siyang patayin nitong si Loki. Habang dito naman sa case ni Princess Shuri nitong si Gunko at nitong si Brook, chances are itong si Princess Shuri ang nakorrupt ni Imo kaya pinatay niya ang hari ng kingdom nila. And basing guys sa chapter 1173, since hindi pa rin malinaw ito kay Brook, tinatanong niya ito kung bakit pinatay niya ang kanyang tatay, kung bakit tinatawag niya ito na itong kanilang patricidal princess. Na para bang from this info alone, we can assume na hindi talaga sila aware sa pwedeng gawin nitong si Imo, na hindi alam nitong si Brook at ng iba pang mga individuals sa loob ng kingdom na yon na pwedeng sinapian ni Imo itong si Gunko at saka pinatay ang kanilang hari. Isang bagay na nagawa ng paraan ni King Harald gamit ng kanyang overwhelming willpower. Kahit hindi niya na na-regain ang kanyang consciousness, kahit hindi niya na completely na take over ang consciousness mula kay Imo, na i-reveal pa rin niyang katotohanan. Rason kung bakit hindi nagtataka ngayon sila Loki at may ideya sila tungkol sa kayang gawin nitong si Imo. Kung paanong napakadali na winipe out at pinag-uubos nitong si Zoro ang lahat ng mga Devil Giants gamit ang isang secret technique, isang ability, isang atake na nako-quote ng Conqueror's Haki. Na actually guys, all throughout this time, meron talagang Conqueror's Haki itong si Zoro. It's just that hindi siya aware at hindi niya alam siguro na ginagamit niya yun. Ngayon na kinonfirm na yun ni Gyaban at alam niya na kailangan. Essential ito para pigilan ng mga immortal na devils at ang mga immortal na holy knights, ginagamit at ni-utilize niya na talaga ito. At dahil nga sa ginagamit niya na ito nang hindi niya lang alam, nagagamit niya ngayon ito perfectly and with mastery. Habang gumagamit pa nga ng isang secret technique sa kanyang three-sword style ng crossing of the six paths. At ang isa pa sa nagpaangas guys sa panel na yon, sa scene na yon ng ginawang highlights nitong si Zoro, is that meron itong parallel sa isa sa pinakasikat na anime. At yun na yung ginawang pag-wipe out ni Captain Levi sa kanyang sariling troops dahil nga wala siyang choice. Ginawa na itong mga titans doon ni Zeke. Same nang nangyari dito kay Zoro. Kahit kakilala niya, kahit mga kaibigan nilang New Giant Warrior Pirates, wala siyang choice. Kailangan niya itong patumbahin dahil nakokontrol lang nga ito ni Imo. Also guys, just to clarify, since napakaraming ibang mga content creators, napakaraming ibang mga One Piece fans ang nagsasabi at nagsuspeculate na possibly itong si Zoro daw ay nagamitan na ng Domi Reversi. Sa kadahilanan na ng titirahin ng aatake na daw ni Dory at ni Brogy itong si Zoro, may napansin daw silang kakaiba sa braso nitong si Zoro. Parang may itim na bagay na bumabalot at unti-unting kumukonsume dito kay Zoro. Dahilan kung bakit itong si Zoro daw tumitingin sa kanyang braso, hindi dahil sa natatakot siya,
Hindi dahil sa kinakabahan siya na aatakihin siya ni Dory at ni Brogy, kung hindi dahil sa confusion. Hindi niya alam kung anong bagay na yon na umiikot sa kanyang braso. But to clarify this guys, nakita nyo naman ang itim na kulay na ito, ang parabang stripe na pattern ay nasa braso na talaga ni Zoro right from the start ng Elbaf arc. Kung titingnan nyo ang costume niya dito guys, ang outfit niya para sa arc na ito, meron talaga itong parabang white na stripes na makikita natin. The very same pattern na makikita natin sa panel na ito. And also ang rason kung bakit ganitong itsura ni Zoro, hindi ito dahil sa confusion, hindi ito dahil sa takot o sa kaba, kung hindi dahil sa wala nga siyang choice guys. Hindi naman siya tulad ni Sanji na kayang umapak sa hangin. Since airborne siya, wala siyang matutungtungan. Hindi siya makakagalaw. Wala siyang choice kung hindi ang mag-free fall at unti-unting bumagsak. Rason kung bakit nakita nga natin dito na ipinagaspas ni Zoro ang kanyang sandata. Ginamit niya ito para unti-unting mas mapabilis ang pagbagsak niya at hindi siya tamaan ng atake ng dalawang Devil Captains. However, to be fair with that theory guys, hindi din naman yun imposible. And since alam natin kung gaano ka-OP si Imu, kung gaano ka-OP ang Domi Reversi, hindi din yun imposibleng mangyari. But surely not in this instance, not in this scene. Ang isa din sa pinakamalaking controversial na detail sa chapter na yon is that nagawa nitong si Brook na i-block ang atake nitong si Imu. Isang atake na coated ng Conqueror's Haki guys. Kitang-kita natin may black lightning doon. Hindi man yun sabihin mismo ng narrator, dapat naiintindihan na natin yun. Paano nga ba yun nasalag nitong si Brook gamit ang isang wooden shield nang hindi nagtataglay ng Conqueror's Haki? Even ay hindi ko masasagot yan, but one of the possible reasons is that posible na member din ng D-Clan itong si Brook. Especially since nanggaling nga siya sa West Blue na pinanggalingan din ng Davy Clan na pinanggalingan ni Davy Jones. Hindi lang yon, maging ang itsura nga nitong si Brook ay pwede nating ikumpara sa itsura ng batang bersyon nitong si Blackbeard. As if, parehong-pareho sila ng itsura guys nung bata pa sila. This will only match the current situation dahil nga palagi namang binabanggit nitong si Imu na every time, in every era, palagi silang hinahabol at kinokontra ng mga members ng D-Clan. Dahil if that's not the case, I don't know kung may iba pang other possibilities kung paano yung nasalag ni Brook ng ganun kadali. And like many other hints guys, tulad ng nakita natin na higanteng dragon na nightmare, ng higanteng griffin, ng napakarami pang ibang hints sa mga nightmares na yon, na witness din natin sa chapter 1173 na itong si Nika. Ang God of Destruction variant nitong si Nika ay isang sword wielder, isang sword user. Now alam naman natin na itong si Luffy ay hindi gumagamit ng kahit na anong sandata, pero paano kung ang previous Nika na hindi ang Sun God Nika, kung hindi ang variant nga nito ng God of Destruction tulad na lamang ng tinitingala at ng pinapangarap na maging nitong si Loki ay nanggaling sa Elbaf, isang higante, mataas ang tsansa na ang nakita natin guys na napakalaking sandata, napakalaking sword sa Realm of the Sun ay isang sandata na ginagamit noon ni Nika. Na kung tutuusin, napakalaki nun guys. Isipin nyo na lamang ang mga higante, maging itong si Loki, mga pure ancient giant warrior na nasa loob ng Elbaf, napakaliit nila kumpara sa Treasure Tree Adam. Pero ang sandatang ito, almost as if kalahati siya ng isa sa mga realm. Pero sa pamamagitan nga ng Devil Fruit, ng Nika Fruit, tulad ng ginagawa ni Luffy na pagpapalaki sa kanyang sarili, pwede din yung i-pull off ng previous Nika. At yun ang magiging way para magamit niya ang sword na ito. And last but not the least guys, since nakita na nga natin at kinonfirm nitong si Brook na maging sa original na version, sa original na identity nitong si Princess Sherry, magkaiba talaga ang kulay ng kanyang mata, just what if meron itong kapareho na nakita na natin sa kwento before. Alam niyo kung sinong tinutukoy ko guys? Walang iba kung hindi si Cavendish. Oo, meron siyang split personality. Kapag tinetake over ni Hakuba ang kanyang personality, nawawala ang kanyang mata. Literal na nawawala ang pupils niya at pure white lang makikita natin sa mata nitong si Cavendish. However, kapag nasa normal, kapag nasa usual na personality naman niya itong si Cavendish, makikita natin na kulay blue lang ang kanyang mata. Pero kapag nag-aagawan sila nitong si Hakuba ng personality, dito natin makikita na magkaiba na ang kulay ng kanyang mga mata.
Sa kanyang kabilang mata, makikita natin ang kanyang usual na blue-colored eyes at sa kabila naman ay ang orange-colored niya ng mga mata. Pareho ito ng nakikita natin na magkaibang kulay ng mata nitong si Gunko. So what if may split personality din si Gunko? At sa pamamagitan ng ability nitong si Imu, nagagawa niya yung kontrolin. Isa sa mga naging way kung paano napaamo ni Imu itong si Gunko. And if that really is true, possibly pwedeng itong si Gunko talagang pumatay sa kanyang sariling tatay nang hindi pinakekealaman ni Imu ang other personality niya. Tulad na lamang ni Hakuba na napaka-violent kapag nakakatulog itong si Cavendish. But what do you guys think? Also guys, huwag kayong makakalimot, bukas na bukas, Tuesday, maire-release na natin ang spoiler para sa One Piece Chapter 1174. Kaya siguraduhin nyo nandun kayo at siguraduhin nyo na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para ma-notify kayo agad pagka-release natin ng video na yon. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.